Yo, what up? Welcome to my channel! At ngayon, samahan nyo kami. Alright. Pinakamahirap na problema ng mga lalaki. Can let you do this? I don't know if I'm never gonna be the same. Oh, but there's gotta be more to this. Just tell me that I'll hold you in my arms again. Ganito lang kung taga-BGC kami. Baba ka lang, kain ka, andun na lahat, wala ka nang kakailanganin pang iba. Kailangan mo ng mga basic na damit, Uniqlo, ako Uniqlo lang, H&M, Zara. Kailangan ko ng sapatos, nasa ilalim ko yung Jordan, yung Nike. Pag mag-meeting ako, 5 minutes away lang ako sa Shangri-La, sa Hyatt. Kaya, ang bilis ko palagi tuwing may meeting. Tapos lagi ako nakasit sa BGC, syempre. Kasi, unang-una, syempre, maganda ang location, quality. Kung sineseryoso mo yung tao pag sa BGC mo dinala, kahit na taga doon naman talaga ako. Maganda ang impression pag sa BGC nakipag-meeting. Pakita yung wallpaper ko. Tanong mo kung ano yan. Vision board ko to actually. Before anything else, vision board ko yung wallpaper ko. 1.5B. Yun yung gusto kong valuation ni KCO. Pagdating ng araw, gusto ko siya makuha. Ito yung mansion na gusto ko. Ito yung corporation ko. Mundo kasi gusto ko ng worldwide brand. Tapos gusto ko ng 100 million sa bangko, cash. Hindi ginagalaw. Okay, hindi ginagalaw. Gusto ko ng Porsche, Rolls Royce, tsaka Ferrari. Mayroon akong 50 million para lang sa kasal ko. Kaya swerte yung babaeng mapapakasal lang ako kasi 15 million budget ng kasal. Number one thing ko when it comes to women or finding the right woman, innocence. Para sa akin, innocence is very attractive. Diba? You want a woman or a girl na nadadaling mo sa mga bago para sa kanya. Dadalhin mo siya sa mga bagong ganito, bagong ganyan. Na alam mo matutuwa talaga siya. She's going to be genuinely happy. So para sa akin, innocence is very attractive. I don't want a girl na ang dami ng pinagdaanan, alam na lahat, ganito, ganyan. Nakapunta na sa kung saan saang bansa. I want a girl who I will share a life with, na madami siyang nakakanasan sa akin na first time. So number one yun, top quality sa akin yun. Innocence is very attractive. Kasi it makes me stronger. I feel more powerful as a man. Kapag nafe-feel ko na super happy na siya kahit sa mga simpleng bagay lang. Ibig sabihin, ang dami ko pang kayang gawin sa kanya. And yun naman ang ginagawa ng lalaki, mag-provide, mag-protect. We really wanna provide. Kapag nagpo-provide ka, and then yung babae, super happy na sa mga pinoprovide mo, kahit sa mga maliliit na bagay lang, ang sarap nun bilang lalaki. Gusto mo iangat ng iangat ng iangat. Yung experience na binibigay mo sa kanya. Diba? Pero kung bigyan mo siya ng experience, tas kita mo yung mukha, wala man lang gratefulness, hindi man lang genuinely happy, diba? Like, ang hirap mo naman pasayahin. Kung gusto mo sa babae, yung kahit ano lang ibigay mo, masaya na. So, sa akin, innocence is very attractive. Ang mahirap sa babae, yung halos imposible ng pasayahin. Mahirap yun, ha? Hindi ka mag-enjoy bilang lalaki. Kasi tayo, life is hard na para sa atin. So, kahit pa paano, gusto natin tumawa sa mga maliliit na bagay. Gusto natin umiti sa mga simpleng bagay. So, pag nakangiti yung babae mo sa simpleng bagay, well, mapapasaya ka na rin niya. And mahirap gawin yun kapag yung babae hindi grateful. Kapag yung babae ungrateful, mahirap gawin yun. Top 2 quality, family-oriented bilang babae. Diba? You want a woman na natrato ng tama ng tatay niya, natrato ng tama ng mga magulang niya. Kasi kapag hindi siya natrato ng tama, most likely ito based on facts. Most likely ang babaeng hindi natrato ng tama ng tatay niya, hindi niya alam paano siya dapat tratuhin ng tamang lalaki. Tama. Meaning, pwedeng matanga siya when it comes to choosing the right partner. Lalong-lalo na kapag halimbawa medyo madami na experience yung babae sa partner. Pwede madami ng traumas, madami na siyang pinagdaan, madami siyang tinolerate sa lalaki na hindi nakatama, tinotolerate pa niya kasi hindi niya alam paano ba matrato ng tama. Kasi hindi siya natrato ng tama ng tatay niya. So ako tinitingnan ko ang relationship between her and her father. Yun ang gusto ko, makita ko na ayos ang relationship niya with her father.
So yun, family-oriented. It comes with a lot of positive and good traits and values na madadala ng babae sa relationship nyo. Pag una-una pa lang sa pamilya, ayos na siya. Pangatlo, yung gut feeling ng babae. Gusto ko maganda gusto ko precious yung niya, yung heart niya. Kasi ang babae may gut feeling. Mataas ang senses niyan sila. So gusto ko yung babaeng who I can turn to. Diba, may business deals. Mapagkakatiwalaan ko ba to? Mag-invest ako ng ganito kalaking pera. Business partner ko sa ganito. Tingin mo okay ba siya? Tingin mo kaya ko bang gawin to? Paalala mo nga sa akin kung sino ako. Gusto ko yung babaeng ganun ka-precious. Ganun ka-precious yung puso niya para malaman niya yung mga ganung bagay na maganda para sa akin. What's best for me? Kasi tayo, ang dami natin nakakasalamuhang tao. Araw-araw, iba't ibang negosyante. Araw-araw, iba't ibang meeting. Gusto ko yung babaeng kaya akong tulungan kahit sa simpleng decision making lang. O kahit sa simpleng pakiramdam lang ba. So, ay gusto ko yun. So, second week na ng January. Ngayon, ang panahon kung saan ang mga New Year's resolution ay unti-unti nang hindi natutupad. Ikaw, kung may New Year's resolution ka nung January 1, 2025 for the year of 2025, please, makinig ka sa akin. Paabutin mo naman ang February. Second week pa lang, wala ka na agad. Nababasag ka na agad. Well guys, okay, to be serious, kung ano man ang New Year's resolution mo, if you're a businessman, if you're working a 9-to-5 job, if you're a student, if you're a freelancer, kung ano ka man, okay? Kung kasama sa New Year's resolution mo ang magsipag, ang gumising maaga, mag-exercise, kung may New Year's resolution ka na pampa-improve ng buhay mo, okay? Ito lang yung tip ko. Very simple advice, very simple tip. Please, kung ano man yung New Year's resolution mo, don't expect it to be perfect. Yun lang. Don't expect it to be perfect. Hindi mo kayang perfectin yan. Okay? Hindi porket nagkamali ka or hindi mo na nagawa ng isang araw is panghinaan ka na ng loob. Okay? Just try and try until may makita kayong improvement sa buhay nyo. Until maging habit yan. Kung ano mang New Year's resolution yan. Kasi kung mag-reach kayo sa perfection, walang mangyayari. Huwag nyo isik ang perfection. Nobody's perfect. Okay? So, ang gawin natin, try tayo, hakbang ka lang, okay? One step forward. Hakbang mo lang yung kaliwa, hakbang mo lang yung kanan. Hindi mo kailangan ma-perfect lahat ng bagay. Hindi kailangan sobrang galing mo na agad. Year's resolution nga eh. Diba? Resolution. May naayos ka. Okay? May ini-improve kang buhay. So, with that, kung may New Year's resolution ka ngayong 2025 at ngayon, nahihirapan ka na ituloy, putya, gawin mo pa rin. Okay, huwag ka tumigil kasi sayang yan. Kahit konting progress lang, still progress. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ha? Don't try to be perfect and just try to step one at a time. Kasi ang key to success ay never stop trying. Yan lang. Y'all nigga, man. I'm done. Ain't no complaints. Nah. Racks in the bank. Racks. Fuck what you think. Huh? We got some rain. Rain. Leo S. Tank. Kaninang umaga, pumunta ako ng 7-Eleven office sa Mandaluyong, sa Columbia Towers. Tapos, inusap ko yung buyer ng chips doon. Nag-meeting kami, in-explain niya sa akin lahat ng kailangan, binigay niya lahat ng requirements, kung ano kailangan niya sa akin. Tinanong ko din kung ano mga kailangan ko sa kanya. Tapos, nung natapos yung meeting, looking forward kami sa next meeting. Tapos, kinonvince ko siya. Ay, hindi pa pala. Hindi ko pa siya na-convince masyado kasi kailangan ko pang gawin yung full year marketing plan. So, yun yung gagawin ko bukas tsaka sa isang araw. Then, pag nagawa ko na siya, another meeting kami next week. Tapos, yun na. Doon na malalaman kung makakapasok ako sa 7-Eleven o hindi. Kaya kailangan galingan ko sa marketing plan. So, ang kwentong masaya, ito yung sinabi ko sa kanya, kay madam, sa buyer ng chips.
Hawak niya lahat ng chips eh. Sabi ko, Madam, gagawin ko lahat. I will do whatever it takes. Ipipilit ko para mapasok ko tong 7-Eleven. Sabi ko, I'll get this chips to 7-Eleven or I'll die trying. Sinabi ko sa kanya yun harapan. Tapos, sabi niya, medyo natahimik siya konti saglit kasi grabe yung confidence ko eh. Makita niya na chatang batang to, ang kulit ah. Paano kung ayaw namin sa chips mo, anong gagawin mo? Wala. Sinabi ko talaga sa kanya, ipipilit ko to. Hindi ako papayag na hindi ko mapasok to dito. Well, we'll see kung ano yung mangyayari. Gusto ko lang sabihin sa inyo, kung gusto ko yung mangyayari sa mga buhay nyo, marapatin yung mangyayari. Diba? Dapat hindi kayo pumayag na hindi mangyari. Dapat hindi kayo pumayag na hindi mapasa inyo yung pangarap nyo. And kapag ganun yung confidence mo, kapag ganun yung clarity sa utak mo na wala kang hahayaang pagkakataon na masayang, wala kang hahayaang pagkakataon na hindi mo makuha yung gusto mo, gagawin mo lahat. Gagawin mo lahat. Wala kang ititira. Wala kang iiwanan. Wala kang pagkakataong sasayangin. Kaya sa akin lang, if you're dreaming of something happening, make it happen. And never stop until it happens. Because you only live once. Ayaw mong mag-look back 2 to 3 years from now and sasabihin mo na sana pala ginawa ko, sana pala sinagad ko, sana pala pinilit ko. Diba? Kung meron kang moment dyan na gusto mong mangyari, seize it. Kung nasa yun na yung opportunity, seize it. Kung nandun ka na mismo sa moment na dating pinapangarap mo lang, seize it. Because what you don't want to happen is, after 2 to 3, 4, 5 years, hilingin mo na sana pala sinulit mo. Sana pala sinagad mo. Sana pala nilaban mo na. Sana pala tinodo mo na. Sana pala kahit mukhang imposible, tinry mo pa din, sinubukan mo pa din. Sana pala kahit na hindi naman talaga kaya, pinilit mo. Kasi you'll never know. Life is binary. Diba? Pwedeng pwede, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative. One thing na magsiseparate sa'yo sa marami is kung ikaw yung tipo ng tao na gagawin mo lahat para sa pangarap mo. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo mapayag, na hindi mo makuha yung mga gusto mo. So, yun lang. This is our today's vlog. Maglo-long form kami sa taas. Abangan nyo. Uploading on my YouTube channel after this video. Long form. Yun lang. Tandaan nyo. This is Josh Moica. And I also want to see you win.